Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. So, bali may dinala sa atin dito. So, isa siyang inverter na welding machine. So, problem nito, no power siya. Yan, pag tinignan mo siya, wala siya ditong power. So, yan ang aalamin natin. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. So, bali, bihira naman ako mag-ayos nito mga ka-J-lovers. So, may dinala lang sa atin. So, ginawa natin ng video, try natin. So, nung tinanong natin yung easy cord muna yung inuna kong tinis dito. So, okay naman siya. So, walang problema sa easy cords. So, naka-switch na yan. So, inon ko na yung switch. So, kita nyo naman, okay naman. So, dito, yan, okay naman. Tapos, balik na rin natin yung ano natin, ganun din, gumagana. So, ibig sabihin, nandito yan yung problema. So, yan ang titingnan natin. Baklasin ko muna to. So, una ko munang ginawa dito mga ka-J-lovers. So, syempre, chinik ko muna yung filter capacitor. So, may tira kasi yung filter capacitor na 295. So, delikado yan. Fatal din yan. So, pwede tayong ma-ground o baka may masira pa tayo dyan kung mag-short. Kung tatanggalin natin to na may tira pa siyang voltage sa capacitor. So, ang ginawa natin dito, syempre, discharge muna natin siya. So, pasensya na kayo kung medyo magalaw yung camera natin kasi yung isang kamay natin, hawak natin sa cellphone. Tapos yung isa sa multimeter na test prod natin. So, hindi ko pa kasi nakikita dyan yung camera holder natin. So, nag-discharge na tayo. So, kita nyo may spark pa nga yung, yung linya. So, ginamit kong pan-discharge dyan yung 110 ko na transformer. So, na-discharge na rin natin. So, pwede na natin siyang hawakan. So, ito, binaklas ko na siya mga ka-J-lovers. Yan. So, nag-check ako dito sa secondary. So, wala rin tayo nadidetect na voltage. So, ibig sabihin, may problema sa power supply talaga. So, wala siyang secondary. Yan, wala tayong nadidetect sa secondary. So, ang ginawa natin dito, so, nag-check pa ako. So, hinahanap ko talaga. So, kita nyo naman, so, dinirekta ko na yung AC cord, hindi ko na pinadaan sa switch. Yan, meron tayong 295. So, naka-on na yan, naka-plug in na yan mga ka-J-lovers. So, sa secondary, nag-check tayo, wala tayo nadidetect, 0 volts. So, hindi talaga lumipat yung voltahe. Yan, siguro dito yung problema sa primary natin. So, ang ginawa natin, syempre check tayo sa primary. So, pasensya na kayo kung putol-putol yung video natin kasi yung mga importante lang yung nilagay natin. So, yung maintindihan nyo lang kahit magalaw yung camera natin. So, ito yung positive, 295. Yan. Chinek natin yung drain. So, meron naman 295. Ibig sabihin, lumampas siya dun sa transformer coil kasi yung positive niya nakarekta dun sa transformer. Tapos, naka-coil yan papunta dito sa drain. So, ibig sabihin, good yung transformer natin kasi lumipat sa drain yung positive. So, chinek natin yung gate signal. MOSFET pa yung gamit dito sa power supply. So, hindi pa yan IGBT. MOSFET yung gamit sa power supply. Chinek ko yung gate signal niya. So, may nadidetect ko dito na parang may signal siya. Pero iba yung signal na nakikita ko dito. So, sabi ko baka may problema sa signal o sa power source nito. So, pasensya na kayo kung medyo magalaw yung camera natin ha. Pasensya nyo na ako mga ka-J-lovers. So, yan yung nadidetect natin na signal. So, iba yung nadidetect ko na signal sa gate. So, sa gate yan ha. Pero meron siya yung nadidetect. So, ang duda ko baka sa interference ng power supply kasi naka-plug in. So, kahit pa paano may nadidetect yan. So, pag tinatanggal ko yung test prod natin, so, meron tayo nadidetect yan na signal waveform.
So, walang spike yung signal waveform. So, duda ko interference lang to. So, ang ginawa natin, nag-check tayo ng actual voltage dito sa power supply. So, ito yung i-check natin. Positive to. So, nakalagay na yung negative natin doon na nakarekta na. Positive to. Tapos, papunta yan dito. So, meron yan line doon sa kabilang board. Yan. Dadaan siya ng resistor. So, umabot na siyang 100 plus. So, ibig sabihin, nag-drop. Okay, good yung resistor. Pagpunta dito, nag-0 volt siya. Yan. Dapat, meron tong voltahe dito, mga ka-J-lovers. Nag-0 volt siya. Yan. Papunta siya dito sa capacitor. Tapos, itong capacitor, positive to. Papunta naman yun sa number 7. Pin number 7 ng PWM IC natin. Yan. So, pag-check natin dito sa pin number 7, ganoon din yung voltahe. Point na lang. So, walang voltahe. Ibig sabihin, hindi nag-run yung PWM IC natin kaya hindi gumagana yung MOSFET. Tapos, yung positive niyan, papunta rin pala niya ng resistor. Tapos, dadaan niyan ng coupler. So, nagets nyo? So, pag tinignan nyo, sinuyod nyo yan, yung positive, may dinaanan ng resistor na dalawa, tapos papunta dito sa capacitor. Yung capacitor, papunta rin yan dun sa IC na PWM IC. So, ito yung PWM IC na ginamit. UTC C3843. Yan. Linear Integrated Circuit yan. So, current mode, PWM control circuit. So, ito yung block diagram niya. So, ang tinignan ko lang yan, yung BCC, ground, pin number 6 yung BCC, ground ay pin number 5, output yung 6. So, yan lang yung tinignan ko dyan kasi yun yung ititest ko. So, ito naman yung ano niya, yung rating. So, yung BCC maximum niya ay 30 volts. Yan, kita nyo. 30 volts. So, yan lang yung tinignan ko. Tapos, dito, may tinignan ako ng initial accuracy. Yung 57 kHz, 47 to 57 kHz. Yan yung tinignan ko. So, ito yung IC tinanggal na natin. Kita nyo, positive ng 22 UF, 50 volts na capacitor, papunta sa pin number 7 na IC. Yan, positive. Diyan yung walang voltage. So, yan, wala siyang voltage dyan. So, ang ginawa natin dito, nag-check tayo, tinanggal natin yan yung IC nga. Chinik ko kung magda-drop yung voltage. So, once na mag-drop yung voltage pa rin, may problema sa feeding capacitor o ano pa man dyan. Pero pag hindi nag-drop, ibig sabihin yung IC yung problema natin pag nag-normal. Yan. So, ito yung output, pin number 6, dadaan ng resistor, papunta na yan doon sa gate signal ng MOSFET. Pin number 7 naman, yan. Ang pin number 7 naman, diretso sa capacitor, positive na. So, dito mga ka-J-lovers, yan. Chinik natin yung filter capacitor. So, hindi pa nakatanggal yung dyan, coupler. So, yung coupler natin, photocoupler. Kasi dinaanan din niyang positive yung photocoupler. Yung pag-check natin, yan, ginag ko lang siya, plinagin ko siya. So, 251, so pababa na rin naman yan. So, wala sa capacitor, almost 4.3 volts. Yan, kahit i-plug in mo siya, nagda-drop siya pababa ng pababa. Talagang nagda-drop. Yan. 4 volts. Tapos, pag plinagin mo siya, retsuhan, nagbababa. So, ginadya ko lang, baka kasi pag unang bugso, pag pinatagal natin, baka may pumutok yan kasi walang load. So, dito, nagpalit ako ng capacitor. Yan. Tapos, ginawa natin, hinang ko yung coupler muna mga ka-J-lovers. Kasi, nung pag-test ko ng coupler, parang may leak yata yung nadidetect ko.
Yan, solder lang natin to. So, briefings na lang to mga ka-G-Lover. So, yung mga importante na lang na ginawa ko yung nilagay ko dito sa video na to. So, na-resolder na natin yung capacitor. Hinang ko yung coupler. So, jug lang natin to. So, plug in, tanggal. So, may charge na yung capacitor na filter. So, 263. So, dadaan siya dito ng resistor papunta dito sa capacitor. So, meron na tayong 52 volts. Nakahang yung coupler, tandaan nyo. So, ibig sabihin, may supply na siya nung nakahang yung coupler. So, umabot pa ng 57 volts. So, wala siyang load, kaya hindi pa yan magdadrop. So, ito yung coupler niya. Yan. So, ang ginawa natin dito, chinik ko yung coupler niya, mga ka-G-Lovers. So, pag test natin, may nadidetect ako ng leak. So, nakakabit sa board, chinik ko yung coupler. Yan, binalik na natin. Yan, OL. Di ba, OL yan ha. Balik rin natin yung multimeter natin. So, may nadidetect ako dito ng 0.5. Basta may nadidetect ako dito ng 0.5. Yan, 0.5. So, ito, jug lang natin ulit. So, chinik na natin. Nag-drop na siya nung kinabit ko yung coupler. So, ibig sabihin may tama yung coupler nga. Pag nakakabit, nagda-drop na yung supply. So, ginawa natin mga ka-G-Lovers dito. Chinik ko yung coupler, tinanggal ko na siya. So, papalitan ko na lang siguro. So, yung pag-una kong check dito, wala akong nadidetect na value. Yan, wala tayong nadidetect na value. Tapos, paulit-ulit ko, meron na ako nadidetect na 0.5. So, para minumulto yata ako nito mga coupler na to mga ka-G-Lovers. Yan, inulit-ulit ko talaga siya. Yan. Tapos, bigla akong may nadetect dito. Yan, yung nadetect ko na 0.5. So, ginawa natin, pinalitan ko siya ng actual na coupler. So, yan, pinalitan na natin siya, mga ka-G-Lovers. Ito yung luma, capacitor nandyan, tapos yung regulator. Yung MOSFET natin, good naman siya. So, tinis ko na yan. So, jug lang natin ulit kasi walang IC. So, baka mag-sobra sa voltage, mag-overload, tumaas masyado. So, nag-drop na siya. Ibig sabihin, kumain ng voltage. So, 42 volts. So, meron ng supply yung capacitor natin pagpalit natin ng coupler. Yan. So, pwede natin siyang ikabit yung PWM IC natin para makapag-check na tayo. So, bali dito, kinabit ko na yung PWM IC. So, may nabali pala akong paan ng capacitor. Dito ko na lang siya nilagay. Yan. So, inalisan ko pa nga ng konting katawan yan para masolder ko lang. So, mag-check tayo dito sa gate. Yan yung gate. Yan. Check natin yung gate. Tapos yung supply. Kanina, okay na. So, check pa rin natin yung supply din. So, check muna natin. Retso na natin siyang plug-in. So, test tayo sa capacitor. Yung capacitor, meron na tayong voltage na nadidetect na 8 volts. So, papunta na yan dito sa IC. Ito yung gate 0.5. So, ibig sabihin, may supply na yung gate signal. Ito yung, yung supply niya. Papunta na sa pin number 7 ng
IC, may supply na siya. So, chinik ko pa rin yung signal nito para makasigurado ako. So, kinabit natin sa gate. So, parang naka-DC coupling tayo dito. So, pag test natin, yan, may waveform na tayo na detect. Yan. Nilapit ko pa yung camera dito para makita natin yung information na nadidetect natin. So, kita nyo yung waveform. Ganyan yung waveform dapat niya. So, ilapit lang natin yung camera para mas maintindihan nyo. Yan. Ilapit lang natin na. Tinanggal ko. Meron tayo nadidetect na waveform. So, interference lang yan dyan. So, hindi yan yung tunay. Ito yung tunay niyang waveform. Yan. Refresh ko lang. So, ibig sabihin, gumagana na. So, chinik natin yung output. Yan. Plug-in ko lang. Nakaabang na tayo. Chinik ko yung output. Meron na tayong 25 volts na na-detect dito. Yan. 25 volts. So, may narinig na rin ako na naglagatik yung relay. Kaya ibig sabihin mga ka-G-lovers ay okay na yung power supply natin. Yan. Tingnan nyo, mayroon tayo na-detect na dyan ng 25 volts. Pwede na natin ikabit yung pinaka-front panel niya. So, titingnan natin kung lalabas na ba yung display dun sa param amp meter. So, 25 volts secondary. May supply na siya. Yan, kita nyo. Bumababa rin yung amperahe pag pinihit natin yung potentiometer. Oh, kita nyo. Ibig sabihin, good na. So, check na lang natin yung output nito. So, importante yan. Baka walang output, hindi tayo makapapag-welding yan. So, hindi ko na nga tinisting yung pag-welding nito. Basta, chinik ko na lang yung output. Yung output, plug in natin na. Check natin yung output. Meron na ton 64 volts. So, kita nyo naman, okay na yung output. So, tinakpan ko na to para ma-check na natin na maigil. So, ito, naka-ready na yung pan-tester natin. So, plug-in na lang natin. On natin, umikot na yung pan, good na yung power supply. May 103, tapos 64 volts. So, pwede mo siyang babaan. So, okay na ito mga ka-G-lovers. Gumana na siya. So, pwede natin itong ikabit. So, bigay na sa may-ari. So, ito pala yung brand niya. Yan, ProQuip. Yan, ProQuip yata yan. Pagbasa niyan, pagbigkas niyan. USA sa baba. So, okay na to. Thank you very much.